Hi, I'm Gab, and you're listening to the Word of Gab podcast. Welcome back to the Word of Gab podcast. So, for today, for our week 2 of the Women's Month celebration, I am joined by my elementary schoolmate. Oh my God. Wow. Way back elementary. Way back 2000. Binlip yung sarili. But yeah, I'm joined by Ali Oh, Malyari. So for today, just want to introduce Ali a little bit. So she is a firm mom and recently started vlogging. I like her vlogs kasi it's like ano lang, para siyang yung mga silent vlogs-ish, yung wala masyadong daldal. Pero ang ganda, ang aesthetic, ang tara. It's giving Pinterest but make it video, gano'n. Tapos wow. he also does a lot of random content on TikTok. Sometimes we go on live, like on the randomest times and days. Nagla-live kami dalawa ni Ali, tapos ginagawa namin chikahan session lang yon. So you can drop by. I will add all the social media links in the show notes. But yeah, moving forward, I just want to introduce Ali's professional life. She is in the advertising industry and an account manager. Pero ito yung pinaka-importante. UP graduate. Traumatized by you. Traumatized by UP. Traumatized by UP, yes. Because for today's episode, ang topic natin is all about how our education shapes the women we are right now. Shape, Wow. actually. Okay. Shape. Kung paano kami napunta sa mga posisyon namin ngayon. Wow, posisyon! Nakaupo, ganun, nakatayo. Charot. So, ayun. So, first, before we go into the questions, Ali, I want you to introduce yourself to the listeners. Uy, something, Well, maybe something na hindi alam ng lahat about you. shucks. Bakit parang naging interview? Hindi. So, if you want this job, charang lang. So, if you want the job, charot, yeah, hello sa listeners ng Word of Gab podcast. I'm so honored to be invited. Actually, matagal na yung plan to collaborate. Kaso, ngayon lang kami nagkaroon ng intersecting. Yeah, Maha, ayun. buhat na ayoko i-promote si Maha. Tama. Kaya di ko, ayan. Ano na lang, paki-censor. Hindi, actually, okay lang. Wag mong isa-censor kasi we want to be, maging advocates for, Yeah. responsible voting, guys. Diba? So, Sinimulan niya na kagad. UP. UP. In true UP blood, So, ayun, yeah. Introduce myself. Yung nasabi niya naman na kanina, actually, problema ko yan. Paano ko introduce yung sarili ko? But, I am sabi nga, I'm a jack of all trades. Hindi ko masasabing master of none kasi possible na master ako of something, pero hindi ko lang alam. So, ayun. Siguro naman, I'd say na I am the, happy, cheerful, bright, lahat na ng positive adjectives na lang na maisip nyo. Ganun. Bahala na Lagyan kayo. namin ng sun effect, tapos may halo ka. Uy, favorite ko yan dati, yung Ali bilang Mama Mary. Teletubbies, di ba yung may batang doon, yung Oo. sun? So, yun yung naisip ko. Siguro yun na lang yung that's how I see myself. Happy. So, ayun. So, obviously, ang pinaka-common ground namin ni Ali is UP. Kahit na UP Manila ka, diba? UP Manila and mine is Manila. UP LB. So, magkaibang UP, pero same banana, gano'n. Different packaging, different peel. Oo, gano'n. Sobrang natutuwa ako kasi whenever I talk about our educational background, apparently yung ginagawa pala sa atin nung elementary, hindi pala siya yung practice to all schools before. Kasi akala ko dati parang kung ano yung experience natin, yun yung experience ng lahat, 'di ba? May gano'n akong mindset even before I went into UP. Gano'n ako na parang lahat ng pinagdadaanan ko, yun din yung pinagdadaanan ng lahat. Parang gano'n. Tapos sabi ko, ang saya naman, hinahata ka ng principal, papabasahin ka sa labas ng classroom, tapos parang kabadong-kabado kayong lahat. So, every quarter yata yun, nasa labas na sa tapat kami ng classroom, 'di ba? Yeah. Tapos pero ang gandang foundation lang din nun. Tapos nagkahiwalay na tayo ng high school kasi science high school. Hindi ako Tapos science high hindi school ka actually. science?
Hindi sa Calhai ako, pero kasi meron before yung parang DOS. So, hindi ako technically science high school, more of science based. Yun, get mo. Hmm, Yeah, akala ko pero nag-science high school ka kasi 'di ba parang hindi. sabay-sabay tayo nag-exam nun ta's tinulugan ko yung akin. Girl, bumagsak ako. Ay, wag kang Hindi mag-alala, ako ako din. Ako din kasi tinulugan ko. All I did was to eat my baon and then sleep. din. That's the Hindi goal ko every entrance exam. Eat the baon kasi pag entrance exam sa ganyan bibigyan ka ng nanay mo ng ano, yung mga hindi mo nakakain on the usual basis. galing Nagaraya, Snickers, gano'n. ikaw ano baon mo usually sa ganyan? Alam ko nung time na yun request ko yung cheesecake, yung lemon square cheesecake, Oo. yun talaga. Pero isipin mo habang kumakain ka nakadikit yung cheesecake sa gilagid mo. Gano'n ka. Tapos 'pag nagtubig ka mas lalong didikit. So, parang saan ako mananalo dito? Wrong move ka dun, B. Baka kaya 'Di di ba? tayo pumasa kasi ang prayo natin ay pagkain. Pagkain. But hey, we made it to UP. Wow, we Okay. made it. Nung before ba, since we're talking about yung educational background mo, like what are yung mga natutunan mo nung kahit sige sabihin muna nating elementary, high school, nadala mo pa rin hanggang ngayon? Hindi mo sobrang ang pangit ng ng learning pero hindi mo kailangang maging pinakamagaling in a room. You don't have to be the best. Kasi like cliche man, pero yung kalaban mo is yourself. Like, hindi mo kalaban yung iba, eh. Parang sige may sarili-sarili din silang goals, pero ikaw sa Totoo. sarili mo, ano pa yung gusto mong i-improve sa sarili mo. Kumbaga kasi the more na i-pressure mo yung sarili mo to be like as good as or to be better than this person, dun palang talo ka na. Kasi you're two different people. So, hindi puwedeng kung ano yung na-achieve niya, kailangan, "Ay, ako din dapat ganito." Hmm. So, like for me gano'n, eh, parang feeling ko kaya hindi ko rin masyadong ginol nung high school na pumasok sa top 10, yung mga gano'n. Parang sa'kin kasi kailangan enjoy ko din. I mean, what's the point of achieving so much if you're not having fun in the process? So, I mean, feeling ko dala ko yun hanggang hanggang ngayon actually. So, I love that. 'di Buti ba? ka pa, buti ang aga mo siyang na-unlearn kasi 'di ba parang meron tayong ewan ko siyempre, simula elementary merong top 1, top 2, top 3 alam mo So, yon parang yeah. it's the competition is against other people, yung ano mo, Mm, kaklase mo. klase. Hindi ikaw lang, parang gano'n. So, Yeah. parang ako, hanggang high school dala ko siya. Nagulat na lang ako nung pagdating sa UP na, puta puwede pala kayong lahat cum laude, eh. Hindi lang naman pala isa yung cum laude, 'di ba? Ba't Hindi pa ako lang pala isa yun, puwede naman pala madami, bakit may top 1, top 2 parang gano'n. 'di Kung puwede ba? naman pala kayong lahat magaling, parang gano'n. Tapos sabi ko, "Ay ang galing lang nung" pero mahirap din siyang i-let go, eh, yung pagiging competitive mo in that sense. Mahirap. Kasi like, especially yung imposter syndrome, lagi kang hahabulin niyan. Yun naman yung feeling ko kasama nung sarili mo yung tini mo as your own competition. Lagi mo namang iisipin na, "Shocks, Magaling wala pa ako. akong naa-achieve." Gano'n. So, I mean like hindi ko naman totally sinasabi na Mm, hindi ko na kino-compare yung sarili ko to others. mm. Kasi it's still good that you gauge kung, saan pa ba ako mas mag-i-improve in relation to kumbaga meron kang inspiration, pero not necessarily siguro yun, they parang treat others as your inspiration rather than your competition. Siguro yung Wow. that sums up yung thoughts ko when it comes to gano'n. Huh? I love it. Oh, hindi, it's not ang ganda. It's giving reels, charing. It's giving TikTok clip. Real? Puwede na ilagay Gano'n. dun sa topic. Oo, yun na yung nakalagay. Pero totoo 'no, grabe yung ewan ko, yung pressure din kasi nung mga magulang nung time natin.
Parang, Oo. oh my God, alam mo nung grade 6 tayo, ang matindi pa niyan, 'di ba yung isa nating kaklase, hindi Ah. ko napapangalanan, pero anak din kasi siya ng co-teacher ng nanay ko. Hindi napapangalanan, so tayo-tayo na lang, lalaki yun. Okey, okey, sige. Na Ininit yata sa nanay ko na i-compare na lang ako lagi sa kanya. Parang ano, siya na yung nag-set ng competition, Oo, gano'n. parang ako, ano ba, wala lang naman akong gustong gawin, eh, parang wala talaga. Even yung UP, yung entrance exam sa yung UCAT, Mhm. girl, hindi ko alam kung para saan yun. Girl! Oh, promise! Alam mo kasi 'di ba, ang dark ng background ko nung high school, 'di ba? Medyo Ay, yun nga, na-bully nga ako. So, parang ah, ako, ang mindset ko na lang nun is after high school, tapos na. Ganun lang, tapos yun. na. Wala ng next step, wala na yung saan ako magka-college, anong course gusto ko, wala yun sa utak ko at all. So, Mhm. nung pinag-fi-fill up ako ng ko nung UPCAT KME, kaya ako napunta sa Com-Sci, sabi ko, "Oh, mahilig ako mag-computer, mahilig din ako sa science, Com-Sci." Ang galing, iba pala yun, ma-math pala yun. Eh, pumasa si tanga. Hala. Tama ka diyan. Panic. Panic talaga ako nun kasi talagang nung high school parang after nun wala talaga, eh. Sabi ko, hindi ko nga alam na may hierarchy to 'no, Yeah, pero yung parang may parang mga quota. ranking yung UP, yung Yeah. UP, yung universities. Tas sabi ko, "Ano ba yung UP?" Literal 'to, hindi ko alam kung ano yung UP. Promise, as in, gano'n ako ka-clueless. Kaya dalawang schools lang yung pinag-examan ko. One is UPCAT and then the other one is I think Emilio Aguinaldo College. But mainly Same. because of the scholarship. Parang kung ano lang yung ibibigay sa'kin ng nanay ko, yun lang. Wala Ganun. talaga, wala talaga ako. Ikaw ba, did you have that na parang, "Oh, saang school ba ako? UE, UP, UST," gano'n. Nag-explore ka ba or no? Girl, ang funny niyan kasi hindi ko rin talaga alam before. Like, siyempre coming from a science-based curriculum, ang expected is magte-take tayo ng course related to science, math, Oo. engineering. Girl, bobo ko sa math. Sabi ko, "Anong gagawin kong math course? Ay, program, math program." Sabi ko, "Anong program?" Sabi ko, "Accountancy?" Gano'n. Or sabi ko, "Anong engineering?" Wala akong alam sa engineering. So, hindi ko siya inisip at all. So, wala yan sa options ko. So, ang pinaka nasa isip ko lang, biology, which is sabi ko kasi favorite subject ko siya nung high school. Ang saya Or naman. iyan, kasi iniisip ko nun, sabi ko gusto ko pa nga, eh, What? physiology. May specific, pero ginugol ko lang yun. Sabi ko, "Ano bang magandang course?" Oo. Sabi ko, "Aralin mo yung mga system sa katawan and everything." So, nung nakita ko sa mga application forms na walang physiology, sabi ko, "Shit, alin ko?" Tapos paano ka napunta sa course mo? Actually, kasi nung time na yun, siyempre yung iba, sila yung mas nag-iisip sa mag-aaral. So, na ano na yung uso na Yung parang iba. application season. May LaSalle, may UST, may Ateneo, may UE, kasi yung UE alam ko nag-o-offer before ng free entrance exams. So sabi Oo. ko, why? Tas may chance ka ring scholar sa kanila, yung TYK. Tas Oo. PUP, tas PLM. So ang dami ko ring naisip nun na applyan. Nung lahat sila kasi, nag-isip na rin mag-apply doon. So ako parang shocks, kailangan ba yun? Akala ko dati, isip ka lang sa gusto mag-aral, pasok ka, yun na yun. Alam. So, The question was, how did you arrive to your course? Kasi 'di ba nga STEM yung ano mo, science-based, science ganyan. based. So, di yun nga. So, sa UE, nag-exam ako accountancy. Si girl pasado. TYK scholarship na, ganyan. Tapos, sabi ko, hindi ko pa sure kung gusto kong kunin yan. Tapos, nag-exam ako sa PLM. Accountancy din nilagay ko. Pumasa rin ako ng accountancy. Pero yung second choice ko dun was journalism. Kasi sabi ko, parang, kumbaga, may background academically, like,
yun kung ibe-base mo siya sa academe, mas Oo. but expected nga math or science major ka. Pero kasi even in high school, I was joining mga language contests. Ah, So, ang puso ko talaga nasa ano, writing, speaking, oo. gano'n. So, nasa comms talaga. So, lahat ng in-applyan ko, even with PUP, accountancy din ako pumasa. So, long story short, lahat accountancy pinasahan ko. The second choice ko lang lagi yung comms. But with UP, so 'di ba nung time natin, puwede kang mag-apply sa dalawang Camp campus. So yung first choice ko was Diliman kasi hello, expected parang, "Oh, UP Diliman," 'di ba? 'Pag sinabi mong mm. UP, Diliman, hindi naman UP Manila, UP Los Baños, 'di ba? So, Diliman. So, sabi ko, sige, first choice ko dun BSPAA, ang kapal ng mukha. Sa math, BAA pa yung in-apply. Oh, Second choice ko dun was Broadcom kasi ah, comm ulit. And then com. yung UP Manila, kasi UP Manila is more on sciences, arts and Yeah, science. 'Di ba yeah. 'pag UP Manila, isipin mo med. So Oo. parang sabi ko, "Ay may ano pala, may arts din pala na, courses or program sa UP Manila." So, first choice ko was biology. Kasi yun nga yung gusto ko sa, pag-science. So sabi ko like, "Okay, let's go biology major," So, gano'n. med, Nurse Ali, chareheng. Doc Ali. Dok parang di bagay. Doc Ali, all. So, yun. Sabi ng universe, "Girl, hindi ka pang med, wag kang ano diyan." So, yung ORCOM actually, DA Organizational Communication, nalaman ko siya through senior in high school. So, si Kuya JL, nakita ko kasi, friends kasi kami sa Facebook, and then nakita ko yung program niya was organizational communication. Wala akong alam. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, basta may communication. So, tinanong ko siya. Sabi ko, kuya, anong ginagawa dyan? So, sabi niya, may marketing, may PR, may advertising, so may reading, may writing, gano'n. So, parang sabi ko, ay okay, match sa gusto ko. That's why, siya yung nandun. Siya yung second choice ko. So, nung dumating na yung UPCAT results, so siyempre 'di ba lahat nasa school, ganyan. Oo. Parang, "Uy, may results na daw," ganyan. Fake news pala. So, lahat kami nun parang akala namin, "Uy, may results na," ganyan. Nagkakagulo na sa room. Tapos may mga siraulo pa akong kaklase nun na nagsusulat sa board, UPCAT pass. Yung Ang pangalan. galing, may ganyan kayo. Sabi ko parang oo, may kalokohan siya actually. Parang di ko Pero alam, di ko na maalala big yung deal buong sa day inyo na yung UPCAT. big deal sa'min yung UPCAT no'n kasi parang expected na if you're from ES, papasok ka ng UP. Gano'n kataas yung pressure sa'min no'n. And on top of that, ang expected, math or engineering or science. So parang, gano'n. Orco. Welcome. So yun, nung nalaman ko na pumasa ako ng UP kasi 'di ba, like pag-uwi ko nun, cellphone ko pa nun hindi siya Corby, basta yung isa pa. Samsung pa yun, ganyan. Bagal, so internet, UPCAT results, ganyan. Tas 'di ba nung time na yun titignan mo pa siya per parang per letter pa din. Parang Oo, nagbago correct. yata kasi yung interface, pero technically gano'n. So hinahanap ko yung pangalan ko, nasa letter M. Ah. Sabi ko, Malyari, Malyari. May Malyari dun. Parang ilan lang kaming Malyari. Tapos may nakalagay dun, DP-WAS. Oo. So, 'di ba 'pag DP-WAS wala ka Walang pang sure na course. course kung saan pa may opening, dun ka puwedeng mag-apply. Pero nung tignan ko siya ulit, sabi ko, "Teka, parang may mali." Sabi ko, "Wait lang, yung pangalan ko nandito, tapos may course sa dulo." Sabi ko, "Shit, Corcom." Girl, yung gulat ko. Pero ang una kong naisip nun, shucks, madi-disappoint sila. Bakit? Madi-disappoint ang school kasi expected na if Ah, kasi science and math so, supposedly. alam mo yun, parang tuwang-tuwa ako, hello UP yan 'no, iyak talaga ako nun. Pero nung isip
ko na 'pag tinanong ako sa school, "Saan ka pumasa? Anong pinasa mo course?" 'Pag sinabi ko na comm, madi-disappoint. Kasi nga may expectation. Parang trinain ka namin ng science and math tapos bigla kang magco-comm. Parang make sense, gano'n. So, pero yun yung kwento. Ang haba, eh, 'no? Pero hindi, ang galing lang na ano 'no, even at a young age na high school ka pa lang, sobrang I don't know, the educational system here kasi is like one track lang lagi. Hindi ka Hmm, puwedeng mag-deviate. And oh, for people like us, feeling ko kasi if you're like a Jane of all trades, 'di ba? Parang madalas we might be in the neuro-spicy side of things. Hindi yan. tayo ano, hindi tayo neurotypical. So for people like us, it's kind of hard to stick to just one thing. Yeah, That's why we have a lot of passion projects on the side, oh, yung TikTok, itong podcast. Hindi tayo satisfied sa trabaho, buhay. Eh, hindi parang hindi, maka oo. kailangan mga 10 yan sabay-sabay, gano'n. Pero Parang ano ano, oo, ang 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 daunting din nung thought na parang, "Hala shit, 'di ba dapat ito lang ako? Dapat" yeah, yun nga, eh, ako pa agri graduate ako. Tapos ngayon nasaan ako? Marketing, tas comm. Tas sobrang sabi layo. ko parang Oo. kaya nagugulat sila tas sabi ko, "Oo, lisensyado pa nga ako, eh, bakit? Pumasa May ano, license ako. bakit kailangan bang mag-represent?" Ang yabang ni bakla. Hindi literal na hindi ko kasi inano, parang alam mo yung siyempre yung parents natin may stigma pa rin sila na kung anong tinapos mo yun dapat. Dapat. Naka-feel ka ba nun nung ano, nung high school na parang after graduation, yung mom mo ba parang, "Bakit Orcom nak?" Ginanon ka ba or dad mo? Feeling ko isa ako sa lucky people na hindi Oh. na-experience yung gano'n ng parents. Kasi nung nag-a-apply pa nga ako ng accountancy, mas nagtaka sila. Sabi nila, "Nak, bobo ka sa math, bakit Ouch! accountancy?" So, yung aware sila at talagang diniretso ka, "Nakbobo ka sa math, sure ka ba?" Alam mo, kinailangan ko pa nga ng ano nila, eh, kinailangan ko pa ng validation nila na, Oo, "Ma, 'di ba" kasi si mama graduate siya ng accountancy. oo. So, parang tinanong ko siya, sabi ko, "Ma," sabi ko, "ang accountancy ba kailangan magaling ka sa math?" Kasi parang kino-convince ko pa yung sarili ko na, "Ay hindi, okey lang, ito ilagay ko sa choices." Sabi niya, "Hindi naman, kailangan ano, more on logic lang yun, ganyan, ganyan." Pero alam ko sa sarili ko, hindi, kailangan marunong ka sa math. To be fair, yeah, oo. So, Kailangan sila isasaksak mo yun, eh, logic and math kasi yun, oo, eh. math and logic. Eh, girl, hindi ko nga kayang mag-prove ng mga theorems nun, eh. Sabi ko, "Ano?" 'Di ba, wala akong logic sa ganyan. Kaya ko mamilosopo, pero logic Pumapasa ka sa ano, sa 'di entrance ba? exams. Kasi Yeah. general naman yun, girl. So, hindi ko rin alam ba't ako Mag pumasa ng accountancy, 'di ba? Matalino lang. Ga Yun mm. yung mga ano namin, mga lahi namin pumapasa na lang bigla. Mapasa magugulat na lang kaya pumapasa. Pero bumagsak sa science high school. Hindi ko rin alam. Alam mo natatawa ako dun sa ano, kinuwento mo yung sa DPWAS. Kasi ano Yeah. ako, ganun ako, degree program with available slot. Kaya sabi ko, "Ano ba 'to, hindi ba ako pumasa? Hindi ko naman 'to anong course 'to?" DPWAS. DPWAS, ano yun? Parang, anong gagawin ko, pasado ba ako, hindi? So parang, my mom did her research kasi wala naman talaga ako, eh, kasi natutuwa Ampake, ako, 'di ba? wala nga akong pake. Tapos ano pa, nung high school pa, hindi kasi yung high school ko, like, it's just a regular public high school. So, Mm. UPCAT wasn't really a thing for everybody. Yeah. So, in the whole history of my school, na alam ko even with the higher batches sa'kin ng let's say 5 or 10 years higher, ako lang ang pumasa ng UP. Ay, oo yata. Parang ano yan, eh, naalala ko meron ka pang tarpaulin. Be, alam mo yun, naku, issue pa yang tarpaulin na yan. Late pa nilang nilagay yan. Kasi because Because kupal nga kasi. No, kasi may mga kupal nung time ko na parang all my achievements hindi nare-recognize. Ang matatawa ka kasi may mga TARP dun ng, "Congrats to Filipino club for
reaching whatever contest, ganyan. Yeah. Hindi man lang sila nasali, hindi sila nanalo ha. They just reached that next Participated. level. Oo. Yeah, they just participated. Meanwhile, ako ito, pumasa akong UPCAT, nag-7th ako sa regionals ng editorial writing. Tapos parang, Ah, tapos parang, ako lagi yung nasa science quiz. Tapos parang wala ako. wala lang. Parang buyo. Wala lang. Parang, Gano'n. okay, gano'n. Tapos ang issue pa dun lagi, kasi teacher nanay mo kaya ka magaling. Nanay ko kasi yung nag-UPCAT no? Si mama nag-exam eh. Di ba? Kung pwede lang talaga, nanay ko na lang. Like, alam ko yan eh. Naririnig ko kasi yan before na parang, hindi ko alam, kanino ko ba narinig? Siguro chismis lang din nung isa nating, nung classmate natin, nung high Oo, school. baka common classmate. Oo, parang, yun nga, dun ko actually, kasi di ba high school, hindi tayo masyado nag-uusap eh. Pero, dun ko narinig yata na, pumasa ka. Tapos, sabi nga, valid, di ba? Nag-valid ka din. So, sabi ko, uy, valid din daw si Alexa, ganyan. Sabi ko, nice naman. Kasi ang huli kong memory, nung grade 6 tayo, nakakatawa yung mga petty nating nag-aawayan. Oh my God, it's the usual. Alam mo, pero parang kailangan nating daanan yun for For growth. emotional development. Oo, parang pang-develop lang ng EQ natin. Kasi, Yeah. Di ko rin alam ba't kayo nag-away no? Because of, actually, dahil yata siya dun sa bestie mo noon. feeling ko, ayaw niyo sa kanya, tapos parang, Ayaw namin sa kanya, pero pinagtatanggol mo siya. So, oo, kasi siya yung siya yung parang closest friend ko nun. Best friend ko siya nun eh. So parang, syempre talaga, pagtatanggol ko talaga yun, baka suntukan, ganyan. Tapos wala, pero ang petty lang pala talaga nun. yeah, nag-fall apart din ka gano'n, naalala Oo, ko. feeling ko, late ko na lang na-realize kung bakit niya siya ayaw. Ganun. Yeah, sinungaling kasi. Ay, tama, move on. Move on. Move on. Pero ayun, sobrang funny na sobrang different na tayo even without UP. Tapos eto pa, pagpasok na natin sa campus, I'm sure the culture shock is there. Scary. I'm sure. Ang funny kasi ako hindi ako nagdiliman. I never put diliman on my Choice. application form. Yeah. I chose UP Manila and UP Los Baños. Kasi science girly talaga ako. That I know. That Science I know. Na talagang science talaga ako. Bakit ako nasa comms ngayon? Bakit? Ang layo. Pero when you talk science to me, lahat talaga as in yung utak ko parang, alam mo yun, it's giving Activate. green energy, ganyan. Tapos, kaya ko nga pinili yung Comsci. Science. Parang may science na. Pagpasok ko, math. Yung math mo, 5 units? Tama ba yun? 3 units na nga lang, ang sakit na eh. Yung unang-unang math mo, nung freshman ka, first sem, 5 units. Kaya nga yung joke namin doon, kaya yung math building namin nasa tapat ng simbahan. Alam mo ba yun? Kasi mapapatikin ka na Lord, kayo na bahala, Lord. Gusto na lang eh. Nagawa ko na yun before kasi syempre yung mga kaklase ko, ang sakit kaya nung pumasok na tayo sa UP. Sobrang culture shock ako kasi at least ikaw may background ka ng scientific, at least scientific yung curriculum nyo. Pero kasi ako talaga, as in, regular public school system, pangit talaga ang curriculum ng public school. I have to say, I'm not gonna sugarcoat it, it sucks. As in, kung hindi ako nagkaroon ng foundations na maganda when we were in elementary, I wouldn't have passed UPCAT. Yeah. That I'm so sure. Hindi talaga. Tapos sabi ko, grabe, ang gagaling ng mga kaklase ko. Yung tipong math, puta, 7 a.m., large class. Wow, 7 a.m. Pagka-flash pa lang nung formula, nung mga pinapasagutan, find X, chuba tenes. Nagsusulat pa lang ako, nung may sagot na ang katabi ko. Sabi ko, ano na ako sasagot? Kailangan ko pa wala na may sagot. Ang
malala, umiikot din ba yung lapel sa inyo? May gano'n? Ay, hindi, wala kaming lapel nun. Index card lang. Eh, sa'min lapel. Tas 'pag natapatan ka, ikaw yung sasagot. Ang dami kong bloopers do'n, talagang lapel, "Ay putang ina," gano'n. Hapo siya, "Ay hayop," mga gano'n yung ano ko. So, 7 AM bangag lahat tas tatawa lahat kasi parang may mura siya dun sa mic. Since magaling yung katabi ko, Siya na tinitignan lang. ko talaga yung sagot niya. Binibigay niya na lang yung sagot niya sa'kin. Kasi alam niya bobo talaga ako. Sabi ko, "This is not for me." Hindi ko na tinatago yun. Parang 'pag bobo ako sa math, bobo ako sa math. Wag niyo na ako ipilit dun. Wag na nating ano, let's not sugarcoat things. Bobo talaga ako sa math. Hindi niyo ako mapaghahanap ng ex niyo. Yung ex ko nga wala na akong pakialam sa kanila. Oo. So, but really, hindi ko kaya yung ano, yung mga grabe ang tindi kasi ng algebra nun, eh. Parang sabi ko, "Ano ba 'to, algebra on steroids?" Pero Girl, yun yan yung na type yung ano, yan na yung eh. sinabi nila na papasok kang matalino, pagpasok mo bobo ka. Ay, talaga. Sabi Anong ko na-realize mo? Bobo ako. isa yun sa mga lessons promise na parang sabi ko, una, importante pa talaga yung ano 'no, yung pinagdaanan mo simula elementary hanggang high school para sa college. Kasi yung mga prof natin sila na mismo nagsasabi na, "Hindi, 'di ba naturo na 'to nung high school?" Hindi po. Ikaw ba nagturo niyan? Baka Bakit ka nasa nagpapagaling? Samantalang yung ibang ano, yung mga science high school, alam na namin 'to na ano na kasi namin 'yan, eh. nadaanan na Ayun, natin yan. Girl, alam mo, coming from a science-based ang daming tinuro sa math class na hindi ko rin natandaan kasi nga bobo ko sa math. Sabi ko, "Uy, wow, may advantage ako. Galing akong science-based curriculum," ganyan. ah, Eh, pagdating ng math, sabi ko, "Gago, ano 'yan?" bakit may ganyan? Lalo na nung nag-calculus pa, umabot ako ng nag-calculus ako. Puyang may mga uod-uod na dun sa formula. Sabi ko, the only uod I wanna Mm, touch ay yung nasa ground. ano, Mas gusto ko na yun. No, nag-shift si hmm, bakla. sige. Sabi ko, kasi kaya ko yung logic eh. Tangina sa coding, 1 point. Oo, Ang taas. Tapos biglang tres. sapat. Tres sa math. Oh, buti nga lang hindi ako naka-5. Sabi ko, bumabawi ako sa finals lagi eh. Alam mo yung Compounding. kailangan ko, yung first math namin, yung math 17. I think the score I needed for the final exam was 54, ganyan. Alam mo Hmm, score ko? 56. wow, at least nasolba ng finals. Boom, Na 2 points tres. you. Boom, na tres. Gano'n. Pero grabe 'no, parang going back, yung medyo seryoso, ramdam na ramdam ko yung difference Hmm, ng experience nila. Kasi 'di ba nga, akala ko talaga pare-pareho lang, eh. Kasi yeah. supposedly there's a body na controlling all those curriculums, Hmm, ini-implement yung mga gano'n, pinag-aaralan. Ay puta, bakit gano'n? Ang unfair. Ang unfair 'no, kasi for example, kunwari sa science high school, paano kung hmm, magaling ka naman talaga sadyang hindi ka lang nakapag-exam, hindi ka lang aware sa gano'n. So, parang sobrang laki kasi ng difference. I've yeah. seen like lessons kasi nag-tutor din ako ng science high school na bata, na ano, na mga first year, second year. Ang Hmm, layo ng curriculum nila sa curriculum namin. As in, sabi ko, grabe 'no, iba talaga yung advantage nila. yeah. But at the same time, it's not for everybody din kasi. Parang hindi rin siya kahit sabihin niyo na, open naman 'to for everybody, ganito, ganyan. Parang, is it? Is it really? Na Hmm, parang oo, sana assessment na lang 'no? Sana lahat may assessment para alam mo kung anong klaseng curriculum yung puwede sa'yo, ganyan. Hindi, eh, it's more of, bobo ka dito ka sa regular, ah, matalino ka dito ka sa science. 'Di ba yeah. parang dun pa lang it's a hit on your ano na, eh, on your confidence na as a kid. So Hmm, parang, why would I strive kung alam ko namang there's always someone better? yeah. Eh, Nung tapos hmm, go. then go, Like, go, 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 girl. go. Ay, kayo. Hindi kasi naalala ko, sabi mo nga when it comes to assessments, naalala ko nung nung high school.
Mm. the exam. Oo. So, kaka-categorize pa nila kayo kung up for interviews kayo. Tapos, nung interview, hindi ko maalala anong sinabi ko. Pero pumasa kasi ako, tapos na section 1 pa ako. So, dun ko naisip, I mean, with relation sa sinabi mo, what if, 'di ba, kung may mas magaling pala sa akin, hindi lang siya pumasa sa interview, kasi Hmm. hindi niya expertise yung pagsasalit, 'di ba? Kasi nung elementary ako, Diyos ko, best in English, 'di ba? Best in Oo, language. Kinukuha pa akong, kinukuha kasi MC. madaldal. Oo. MC ako nun, eh. Ako nga nag-ano ng graduation ng kinder, eh. So, 'di ba? Bibigay So, talaga si Ali ng ano. talagang yun talagang role ko in life, eh. Maging ano talaga, daldalera, gano'n. Mm, So, mm. like, dun ko na-realize nga sa sinabi mo na what if may mas magaling pala talaga sa'kin, pero naungusan or parang mas naano ko lang because of the comm skills. 'Di ba, parang what if may mas magaling pala na mas deserving na mag-take ng science base at mag-take ng science course pagka-graduate. Na pang-science talaga, Pang 'di science ba? talaga, like, kasi 'di ba, like realistically, communication, it's something you can learn kahit hindi ka major in comms. Oo, Oo, may totoo. advantage ka 'pag comms major ka. Pero like, for example, in your case na lang, hindi ka comms major pero you're thriving in what you're doing, eh. Mhm. So, 'di ba, parang dun mapapaisip ka talaga, like parang, may flaw ba sa system natin of Meron, assessment? madami, charing. So, ano yung mga yun and how do we address it? Pero kasi kung sila mismo dun ay ayaw ayusin yan, wala tayong magagawa, 'di ba? Ang We're just mm, hmm, alam mo yung as much as we want to change the policies na meron sa mga educational bodies na nag-a-approve, let's say DepEd, CHED, whatever. Eh, kung sila mismo, they focus on parang na-stagnate na okey science, math lang. yeah, Kailangan lahat nandun, kailangan let's breed nurses, let's breed OFWs, engineers para mapadala sa ibang bansa. Doon pa lang ano na, eh, meron ng yeah, weird dun sa sistema, meron ng something of and this kind of thinking I have to say, I have to credit to UP. Hindi ako ganito mag-isip before, like, I don't give a shit. Wala akong pakialam, eh. Parang, la, 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 I'll just play whatever, ganyan. As in, sobrang wala akong social awareness, political awareness, walang gano'n. But when I got into UP, dun ko na-realize na, puta yung lahat pala ng tinuro sa'tin nung elementary na parang, yun nga, you have to drag people down para lang ikaw yung mataas. Hindi naman pala gano'n ang mundo. Parang puwede sabay-sabay tayong magaling, puwede magtutulungan tayo at puwede kang mag-excel sa iba't ibang bagay na hindi lang for example, hindi lang science. Puwede ka true. rin na-amaze ako din sa mga puta cum laude sa engineering tapos nagte-teatro pa, yung mga gano'n parang, Parang, wow, ah, dami mo time, gano'n. anong utak meron ka, 36 hours ba araw mo, gano'n. Yun lang yung mga tanong ko pero those are the things that I wouldn't have known if I wouldn't gone into UP. I wouldn't know I wouldn't know dun sa ibang colleges. Pero meron din naman akong mga friends na from different colleges na medyo same din naman pala ng thinking natin. But Yeah, the question in my head is, why can't it be implemented at a young age? hmm, 'Di ba? Na hindi na yung tipong kasi para sa'kin, it actually bleeds dun sa professional life, yung thinking na kailangan ikaw lang magaling. yeah, totoo 'yan. Like, yung parang hindi ba puwedeng sabay-sabay tayong ma-recognize, like, I mean, there's always gonna be one person who leads, 'di ba? Pero Mm. kasi it doesn't like, hindi naman kailangan na ibababa mo yung ibang tao in order for you to succeed, 'di ba? Parang we can all get recognitions. Like, hindi kailangan na pantay-pantay, but we can all be recognized for what we've contributed, ganyan, 'di ba? So, true 'yan. I mean, that's also something I've learned in UP, I'd say, na parang like specifically noon, sabi ko, "Shocks, ano, parang siyempre co-majors kami, 'di ba?" Yeah. Nung nagkaroon na ng Math 11, ay girl, ayan na, lahat na nagkakagulo-gulo na kami.
Panira talaga ng buhay ang math. Yun po ang moral lesson ng episode na charing lang. So, nung pagdating ng Math 11, doon kami nagtulungan lahat. Like, kasi kahit sabihin mo naman na co-majors kami, meron pa ring magaling at magaling sa math. So, Mm. yung mga marurunong sa math, they're extending their help sa amin na hindi ganun kagalingan. Sa amin mga bobo sa math. Ganon. So, Mm. parang alam ko, after ng semester na yon, isa ako sa mga 4 grade 2 girl. Oh my God. Nag-removals pa ako sa math. Lumabas ka, oo. Kahit anong turo sa'kin ng mga friends ko na mas magagaling talaga sa math, hindi sila nag-removals kasi marunong sila. Ah. Ano Wala talaga talaga. eh. Wala talagang bobo ako sa math wala na akong magagawa dun eh. So, nun ko na-realize na parang 'di ba, parang puwede naman tayong magtulungan talaga lahat eh. Hindi naman kailangan na parang sa UP hindi kasi pagalingan. Kumbaga parang 'di ba parang may spirit talaga of camaraderie. Parang lahat Mm. talaga kayo tulungan, kasi lahat tayo gustong umalis sa impyernong 'to. Oo, totoo. Alam mo dun ako naiinis sa ay naku meron pa yan yung mga inter-campus na hatakan pababa. Parang pinagpipit tayo ng ibang tao sa labas na parang, UP Diliman Supremacy, ganyan, ganyan. Parang Excuse me. parang ay are you not aware that each campus have their own Specialty. specialty? So parang Ah, UP Diliman ta's mag-a-agree ako dun, saan ako magsasaka dun? Saan ako kukuhang baka? 'di Sa ba? frozen goods? Nakakainis lang na parang, Sa sunken daw girl. "Akin, tamang tanim lang kami dun, saan ako kukuha ng palayan sa Diliman?" Parang make it make sense. It's Yeah. those people talaga na bakit kailangan we pit against each other? Eto mas malala pa 'to when it comes to women, especially in Ay, the workforce. For example, pareho kayong magaling, pareho kayo ng skills. Kailangan laging, sino bang mas magaling? Si gan'to ba o si gan'to? Parang, can't we ano, just work well together? true. Parang lahat naman yun nga, I mean, it goes for everyone, not only for women eh. Hmm. Lahat naman tayo may sarili-sarili tayong strengths. And Exa kumbaga parang 'di ba, if we just work together, recognize each other's strengths and weaknesses, and work together on how we can contribute, 'di ba, to addressing kung ano man yung concern na yun, we'll achieve kung ano yung gusto natin without having to put each other down, 'di ba? So, parang ano ba guys? Like, so my question is, with this mindset that we have right now, or this perspective that we have in terms of teamwork and camaraderie and such, would you say that there are some specific experiences that you've had in UP that made you be this kind of a leader? Kasi to be fair, etong mindset na to, it's more of a leader mindset na din. Mhm. Kasi it's not just you you're thinking of. You're thinking of the betterment of the people around you, hindi lang puro sarili mo, hindi lang puro career mo. Kasi alam mo na kumbaga alam mo na kapag ako sumakses din sila gano'n. 'Pag sumakses ako, success tayong lahat. Yun, mga gano'n. So parang what are siguro medyo seryoso ang experience sa college na gano'n, na nakita mo na iba Pag pala yung parang meron pala talaga akong privilege kasi napunta ako dito at na-expose ako sa ganito. feeling ko kasi, personally, in my experience sa UP, medyo active ako sa orgs. Hmm. So, kumbaga parang first year pa lang, inisip ko na kaagad anong org yung sasalihan ko. And then pagdating ng second year, third year, fourth year, active ako sa orgs ko, dalawang org, pareho akong officer dun. So kumbaga parang sobrang sanay ako to work with a team na talagang, ay hindi, kailangan nating magtulungan. Kasi yung Unity ba? Charot. ibang unity po. Charing. Diba? So
nagtulungan talaga kami nung college. So, specifically kasi nung time na yon, feeling ko, ang nakakapag-contribute talaga sa akin noon was, nung second year ako, nag-apply ako for a junior executive program. Hmm. Tapos, yung mga mentors, yung mga officers kasi nung time na yon, they were, I think, third year or fourth year na. Tapos, Mhm. sobrang na-amaze ako dun sa fact na, even if junior lang ako, inassign nila sa akin yung isang task, which is to get 1,000 sign-ups for our partner org. So, nung time na yon, isipin ko na lang yung stress ko. Sabi ko, saan ako kukuha ng 1,000 tao na magsa-sign Oo. up within Oh, the UP system? oo. Nung time na yon, parang, syempre, sabi ko, shucks, ilang araw na lang, kailangan ko na makumpleto tong sign-ups na to. Doon ako nag-isip na, am I alone in doing this? Tapos, doon pumasok yung friends ko, yung iba kong mga member kasama sa org na tinulungan talaga nila ako. Like, ano talaga sila, willingly sila nag-extend na, sige, send mo sa akin yung link, tulungan kita maghanap ng sign-ups, ganyan. So, nung time na yon, sabi ko, hala, ano, ito ba yung deciding point kung makukuha talaga ako dito sa officership na to or not? Kasi nga, like, 1,000 sign-ups, kailangan, or else mapapahiya kami dun sa partner, di ba? So yun, parang nung time na yun, tinulungan talaga nila ako, which is very helpful kasi nakumpleto namin yung sign-ups and maganda yung feedback sa amin nung org. Trinit pa nila kami ng ramen. So, parang, 'di ba? Tas, feeling ko kasi aside from that, nag-SA din kasi ako. Pandagdag ng ng allowance gano'n, as someone Oo, na hindi tama. off nung college. So, hindi pa naman ako well off talaga. Pero I mean, like, looking back dun sa college, talagang yung mga, yung mga officers dun sa mga offices kung saan ako nag-SA, very Hmm. supportive. And ang isa sa pinakatumatak sa'kin was nung nag-SA ako sa OUR. So, sa OUR kasi, yung mga nandun talaga mostly women, mga Yeah. titas and lolas. Mm. So, ang dami ko natututunan din sa kanila nung time na yon. And very helpful talaga sila sa lahat ng mga gusto mong matutunan, nagbibigay sila ng valuable lessons, ganyan. So, dun pa lang, tas ang ganda ng working relationship nila even with the other offices. So, parang sa'kin, sobrang ang laking factor nun na parang, puwede palang ganito mag-work together. Like, siyempre di mo maiwasan na may mga issues here and there, pero at the end of the day, nag-iisip sila on how they can collaborate. Hmm. Parang, 'di ba, tas sobrang helpful nila, alam kasi nila na, siyempre yung mga SA, 'di ba, may mga students pa rin naman tayo, eh, 'di ba? At May ano, may mga load pa rin kayo na kailangan mga hell yun, week, ganyan. ganyan, understanding sila and parang nagtatanong pa sila, "Ano yung puwede naming matulong?" Ganyan, or puwede kang magtanong sa kanila kung ano ba yung ganito, ganyan. So, ayun, parang ang laking factor sa'kin nun as a student na nagsa-struggle nung time na yun. So, Hmm. ayun, madami actually, madaming events in my UP life na nag-contribute to siguro the way I think when it comes to, um, team collaborations, to, camaraderie, gano'n. So, dinala ko talaga 'yun hanggang hanggang grumaduate kasi feeling ko isa pa sa pinaka nakakatawa, eh, third year meron kaming subject na kailangan naming mag-come up with a business. Ano lang siya, so marketing ano 'yun, marketing subject namin. So nung time na nagbenta ako ng colored kwek-kwek, group ano kasi siya, eh, group work. Saan ang Tapos kulay kwek-kwek yan? Pengeng picture, may picture ka yan? meron girl, ise-send ko sa'yo, hanapin ko lang. Pero gumawa kami ng colored kwek-kwek, nagbenta kami ng kwek-kwek na green, blue, purple, may yellow din yata, ta's yung normal na orange. So iba-ibang kulay siya. Actually nakita ko yung idea na 'yun before, eh, tapos sabi ko, "What if try namin?" Kasi parang ano, dumaan lang siya before sa ano, eh, sa feed ko ganyan, ta's Ah, sabi ko, "What if gawin natin?" Ganyan. So yun yung idea namin, which is for the others, very what the fuck, 'di ba? Color oo. kwek-kwek. Pero yung iba naman natuwa. So group work siya,
talagang magte-take talaga kami ng time na bumili ng anong tawag dun, pugo, ganyan, Oo. fish, lulutuin namin, babalatan namin, lulutuin namin yung mismong, yung may butter na ganyan, punta kami dun sa condo ng friend ko, ganyan. So, 4 kami sa team. So, yung kaming tatlo barkada kami. So, wala kaming problemang tatlo, maayos kami nagtatrabaho together. And then there's this one teammate na hindi namin maasahan, lagi siyang maraming excuse. Like hindi ako puwede, may gagawin akong ganyan. So parang, "Girl tatlo lang ba talaga kami sa team?" Gano'n. Ah, So, 'di sige tanggap namin kung wala kang ambag, bawian ka namin sa EVAS, ganyan. Pero ang pinakanakakatawa nung magsusulat na kami ng final paper, parang final report for the whole, for the activity. Si sister nilagay sa marketing literal kung paano namalengke. Literal marketing nilagay tungkol sa pamamalengke. Ang subject namin marketing. So, paano namin minarket? Hindi paano kami nag-market. sorry pero parang this is my point. Hindi porket nasa UP ka, matalino ka. Pero kasi, ang problem dun, kung naging active lang siya in Alam mo working with us for the whole project, girl, hindi tayo sana napunta sa ganitong point. Pero ano yun, did you try to reach out to that person na parang, "Uy, parang ano, parang nagiging freeloader tayo, galaw-galaw ng baso." Nag-away kami. Nag-away kami sa group chat. Sobrang yung dalawa kong kaibigan sabi, "Girl, tama ano." Si Ali Pero talaga palaban talaga 'to. sabi ko, "Hindi puwede." Sabi ko kasi hindi siya nagko-contribute. Aalat tayo ng time natin para maggawa nitong I mean, siyempre dami naming Kwek-kwek na 'to, subject, eh, oo. 'di Oo. ba? Hindi na naman 'tong kwek-kwek, eh, hindi lang naman Oo. tayo yung siya hindi siya nag-aambag ta's nag-e-expect lang siya at the end of the day na, "Ay, may grade din ako." Tapos sabi ko, "Sige, pagbibigyan kita." Pero nung sinulat niya yun tapos pinasa sa prof yun, sabi nung prof namin, "Ano 'to?" Wait lang, napasa? Pero napasa kasi nga sabi niya siya na yung huling gagawa, siya na sa marketing. So kami naman sabi namin, "Sige total ikaw naman na yung kami na yung gumawa nung iba, ikaw na sa marketing." Tas siya na daw magpi-print, siya na magpapasa. Girl, pinasa niya sa prof yun. Nagtiwala kami kasi alam namin hindi naman siya gano'n, hindi naman siya bobo. Oo, Parang oo. yun yung ilagay sa marketing, pero wala girl, eh, ang bobo niya dun. So, paano mo siya hinandle as as maybe one of the leaders of the group? Parang ano anong ginawa mo? Hindi ako nakapagtiis, inaway ko siya sa chat. Sabi ko, "Ano ba naman?" Sabi ko, "Ang daming chance na binigay sa'yo tumulong." To be fair naman. Yun, 'di ba? Sana nagtanong ka sa'min. Ako yung may handle ng social media, ako yung technically nag-handle ng marketing nito. Mm. Tapos hindi ka nagtanong sa'kin kasi ayaw niya akong kausapin. Kasi Kasi nga parang nag-away kayo, gano'n, may beef. oo, which is parang, girl ano ba? Parang hindi naman 'to solo project. Kung solo grading 'to, sige go. Lagay mo yung pamamalengke diyan, lagyan mo pang timestamp, wala akong pake. Pero Gawa ka gagawin pa ng ko, pictures mo. ayaw ba ng selfie diyan, sa namamalengke ka, okey lang yun. Pero yun, so after nun, sabi ko, "Sige, may evaluation naman, 1 to 5 rate mo." Winan ko siya. Bakit ko siya bibigyan ng mataas na grade, 'di ba? Kung alam ko naman na she almost fucked it up for us, Oh my God. 'di ba? Oo, So, with all the effort 'no, with all the effort you 3 put in, tapos parang babagsak na exactly. lang because of that one person. This is what ano naman, I think this shows like a different side of, oo, collaborate tayo, pero pull your weight. Hindi Oo, puwede collaborate ta's ang daming freeloaders. yeah. Ang babae kumbaga, women leaders, akala kasi nila we're soft na parang, "Okey lang yan, hayaan mo na sila. Ah, Sige."
Sama na lang natin sila sa sa report. Ay, ako din hindi nag-aano ako, nagtatanggal ako ng groupmate. True. Tanggalin mo. Bakit hindi? Ako pa man, may printer pa man din ako ng dati sa doon. Dinadala ko. Sabi ko, ako magpiprint. Tatanggalin ko yung pangalan. Pangalan. Wala siya sa right. Hindi ka nagpakita Sige. Feeling ko may realize na ako dun sa sinabi mo. Feeling ko kasi, the thing as well, with women leaders, they tend to think na we make our judgments. Judgment? Diba, bobo pa din. Our judgment. Arkom yan. Arkom yan. Com-major yan, guys. In on at. Come on in out the rain. Out of the field. Okay, back to my point. Judgment. So, kasi diba, parang, ang iniisip nila, we make our judgment based on emotions. Yes. Kasi women are emotional. They make judgment based on their emotions. Hindi. We think more than they think. We think more than they think we do. Diba? Yeah. Diba? Parang, akala nyo ba lahat based on emotions? Hindi nyo alam. Lahat yan, iniisip namin. Lahat ito, madami kaming mga considerations bago kami mag-achieve yung isang decision. Kasi, alam natin, I think with doon natin na-combine yung utak at puso Parang, you make your decisions not only based logical reasoning, but you also consider naman may konting emotions dyan Parang, sige, itong decision ko na to, this is how it will impact that person, ganyan. So, how do we make it in such a way the blow won't be too bad? Kumbaga parang, may may EQ ka pa din. IQ and EQ talaga, sobrang important yan diba? So, wag nila masabi-sabi na ang mga babae nagdedesisyon lang because of emotions. Because hindi. It's always painted on a negative light for people, for women especially, to have emotions, to be sensitive. But when you actually look at, for example, companies now that we're working with, the big companies, ganyan, parang makikita mo how women leaders are thriving because of those sensitivities, because of emotions. Kasi hindi na lang parang employee number 1, employee number 2. Parang ganun, hindi nakapag-submit to. Pero tayo kasi kapag naging boss tayo, titingnan natin, bakit? And how can we work on that? Kasi minsan talaga, I mean, let's face the reality of things. Hindi naman tayo mga robot. Tao tayo. So, we're not just workers, we're not just employees. Hindi tayo nagtatrabaho lang buong buhay, tapos matutulog, tapos gigising magtatrabaho. Yeah. Parang, we have other aspects in our lives to handle. Meron tayong pamilya, meron kang social life, meron kang love life. May mga ganun pa di ba? Hindi mo pa alam, baka may yung mga relatives mo, may additional stress pa. So parang, we get that hindi naman kami sobrang luwag in terms of that. But hindi rin kami sobrang higpit. Wala akong pake kahit na suicide. I mean, sorry. Pero kahit na sobrang depressed mo, tapos, hindi ka nakakapagpasa. Parang ganon. Parang, there are leaders. I don't classify them as leaders. There are managers who are like that. Kasi they're mostly, they mostly care about the output rather than the people who are working on that output. And in the modern business setup kasi, feeling ko napapansin mo na din since you're in you're in comms madalas sila yung mas nauunang nag-progress, diba? Kasi creativity So, kailangan progressive din yung mismong corporate structure nila. Hindi kaya yung parang yung data entry, yung mga very office kind of setup, diba? Pag sa creative side ka kasi, ang daming variables that come into play. And feeling ko strength natin as women is how we can juggle and combine those, and then we can make our decisions based on everything. Yeah. Nakikita natin lahat ng aspeto, hindi lang
Kaya pag siya emotional ka kasi masyado, parang maybe you're not looking at it in an Mm, emotional light. Maybe you're being too insensitive. yeah. Parang kasi meron pa tayo 'di ba, mga customer psychology, kailangan malaman mo din kung hindi mo kasi maiintindihan yun, kung wala kang EQ, hindi mo talaga mage-gets how people think. So, Kasi I think like that's superpower natin yun. Anyway, ah, go. yeah. Di kasi like yun nga, 'di ba? When it comes to especially in my industry sa advertising, very important na maintindihan mo yung sentiments ng consumers. So, Mm. I mean like I'm not saying na isi-single out ko lang na sa women lang, tayong babae lang yung may ability Hindi to judge naman. that, 'di ba? Pero kasi to our advantage, yung fact na we are able to empathize, we're able Yes. to parang accept and feel our emotions and use it in a good way. 'Di ba? Mm. It can help us in specific things. So, 'di ba, parang hindi mo hindi mo puwedeng sabihin na just because you're a woman, you're emotional, therefore, you can't make sound Hmm. decisions. 'Di ba? Parang hindi it's not a linear Totoo. ano, eh, parang so ayun, medyo frustrating siya. Like, I mean, of course, there will always be women who manage people differently, 'di ba? Oo. Who let their emotions rule yung Mhm. judgment nila. I mean Oh, I mean, 'di ba, let's be honest here, hindi naman lahat ng managers or ano is talagang same na yeah, normal, 'di yeah. ba? Even Kasi if we're in the same generation, minsan iba pa rin talaga. yeah, Ang I ano lang mean, based on siguro experience, eh. I mean, I've experienced it firsthand na I had a boss who was very emotional, I'd say, oh my na God, same. to the point na ramdam kong nape-personal niya na ako. And it's not just like imagine girl, ang probationary period 6 months. Here ako after 8 months, even after performing well in my first few months in the company. So, yun pala kasi, like in the years I've stayed there, ramdam ko na meron siyang something against me. Which is, alam mo yun, parang, girl, ano ba, hindi ko naman goal na sapawan ka. Like, sige na, ikaw na maganda. Ganon. Sa'yo na yung It's it ganda. it's that mindset again na kailangan isa lang ang magaling. Di It's ba? always parang dun tayo bumabalik, eh, and I think siguro to wrap this episode or to wrap what we've talked about UP, Mm, dun talaga tayo na-breed na, eh, hindi naman kailangan mag-isa lang. yeah. Kasi even with yun nga, yung kinuwento mo yung mga group work, sabi ko ngayon ko lang nage-gets bakit ang dami magpa-group work. Yeah. Na oo nga Nakaka-relate 'no, din. 'pag na-juggle mo pala yun, kapag kinaya mo yun, may nabi-build palang soft skills dun. Soft skills, yeah. Success. Makikipag-usap, 'di ba? Nag-success ka. Charing. Dahan yung Pero success. yun, nakakatuwa na, even with different campuses, even with different cultures, even with different educational background, meron pa ring parang common Yeah. na natututunan, and I think that's one thing UP has been doing good. It's how they open minds of students, and I think other universities are doing that as well. And Yeah. I like seeing students who are more radical. Nakakatuwa talaga, promise. Like especially when Lenny ran, parang Mm. and you saw universities stood up. As in talagang they spoke up na, "Shit, okay, kasi 'di ba laging, UP ka kasi kaya ka Lenny." Parang may gano'n, eh. Naku, ang dami Totoo. dami ko nang narinig na gano'n, na parang, Lenny ka 'no, UP ka kasi, mga ganyan. Parang, Alam why mo, is it such a bad thing? ang naisip ko diyan, oo, UP ako, Lenny ako, kasi I developed critical thinking thanks to Exactly, UP. that's Hindi my ako point. tanggap ng tanggap ng kung ano yung ifi-feed niyo sa'kin. Kasi, I mean like, I wouldn't make the decision of voting for Lenny kung hindi naman ano, kung hindi siya yung Karapat-dapat. karapat-dapat based on my assessments. Yes, What should be our leader like? 'Di ba? So, hindi dahil exactly. babae lang din ako kaya boboto ko babae, hindi lang dahil UP ako kaya dahil sabi nila si Lenny iboto 'pag matalino ka. Oo. Hindi yun yun, 'di ba? So, parang guys,
Ano ba? Do'n ako May na-stress 'no, na why is it such a bad thing that UP taught us to yeah. think for ourselves. Tapos parang ang pangit nung generalization lagi na, UP ka kasi kaya Lenny ka 'no, mga gano'n. Parang, yeah, 'cause I know how to think and Kinig. also, I don't need UP to tell me who to vote for. Yeah. Kasi tinuruan niya na ako paano mag-isip, eh. Naturuan na ako paano sumala ng fake news, sa hindi, alam mo 'yun? Gano'n kasimpleng bagay and I wouldn't even say just UP, eh, ang dami ng universities na ganiyan. Ang dami ng mga bata ngayon na talagang very na sila, very political. Gugulat ako yung tuty ko dati na high school, sobrang active na kaagad nila sa gano'n. Which Mm. is nakakatuwang makita, to be fair, kasi nung time ko wala talaga. Iba yung pagkamulat nila Iba yung ngayon. pagkamulat nila. And I just hope that in this episode, like, as people know our educational background and how it affected us, parang I hope you don't take it negatively or you don't use it in a negative way kasi parang hindi mo pa rin talaga maje-generalize tsaka at the same time, why are you shaming us for thinking? Yeah. Why? Is it because the norm is just to follow what's trending? Or what's in front of us, or gumaya na lang sa katabi. Parang, are we gonna be crucified for that? Hindi na, 'di ba? Parang, isn't it shouldn't it be hindi man recognized, pero parang celebrated na, "Uy, dumadami na tayong marunong critical thinking, marami na tayong magaling." Sobrang threatened ng pakiramdam nila, 'di ba? Threatened Parang sila na threatened natututo ng mga sila. book na parang Charing. Anyway, ayan. So before I end this episode, grabe ang sarap mong kakwentuhan talaga ni Ali. I have 3 questions that I ask for all of my guests. Mhm. So in light of Women's Month, and try to answer this maybe as short and sweet as possible. Kasi may pagka-deep yung ibang 'to. Oo, alam ko kasi medyo masarap 'tong palalimin, pero let's give them like a taste lang, gano'n. Top of Okay, mind. so yeah. So number 1 is, given the chance, what is one thing you'd want your 16-year-old self to know? 16-year-old. Yes, Anong year yun? specific. Yan kasi yung edad na parang, dalaginding ka, parang Yes, you like have your whole life ahead, but also you're quite mature enough to think for mm, yourself, but not yet there, parang gano'n. second year college ako niyan, eh. So, siguro something Second I year want college? 15 ako nag-first year. Ay, tama ba? Or first year? First or second year? First Basta year yata graduate ako natin. bago mag-20. Oh, basta So, first year yata. First year college first or yata tayo. second? Either. So, Hindi ko maalala. Pero ayun. like, something I want my 16-year-old self to know is that challenges are never ending, but you're going to be able to conquer them. Yun lang. 16-year-old self ni Ali. Umiyak. Charing. Aw, that is so beautiful. I love that. Ito medyo heavy on the future side. What do you think would be your legacy for other Filipinas? And ito medyo siguro mas may bigat 'to sa'yo kasi may kapatid kang babae. Yeah. Siguro, may legacy to other Legacy, people. oo. Hindi naman kailangan yung tipong, napakain ko 100 na tapos nakapagsalba ako ng blue 100 whatever. women eh, 'no? Siguro Oo. yung sa'kin na lang is, gusto ko lang na ma-impart siguro especially to younger women na you're beautiful in your own way. As cliche as it may sound, you're beautiful in your own way. Hindi mo kailangang i-compare lagi yung sarili mo sa iba. Especially like my sister na alam ko deep, deep, deep inside, there's this feeling of her na kailangan niyang ma-achieve kung ano yung na-achieve ko. Yeah. 'Di ba? Like, I mean, it's there, eh. So, gusto ko lang din, like, I'm just gonna think na I'm speaking to her na she's beautiful in her own way, magaling siya in her own way, na even ako naiinggit with how good she is in doing that. So, I mean, it's okay. Compare mo yung sarili mo sa iba but use it as your inspiration.
para maging better ka for yourself. So, gano'n. Like parang magaling ka. You may not know it now. Hindi mo pa siguro alam ngayon kung saan ka magaling. And, life is, kasi sabi nga nila, parang part of the story is your journey. Yes. So, yun, lang, kaya mo yan. Ganun. Like, magaling ka, maganda ka. Like, ayun, parang accept mo lang sa sarili mo. Accept both your strengths and weaknesses. So, parang for me, it's still something I'm working on pa din eh. So, yeah, maganda tayong lahat. Totoo. Alam mo, I love that it's one of one of the things that you want to impart to other people, and it actually shows. Kasi it's a different topic, pero maybe we're gonna create an episode about this, but Oh, it's also no. because of body image and everything else. But yeah, ang ganda kasi alam kong you love your sister so much. And for you Yeah. to say those things, kung may ate lang ako, I would cry if I heard my ate said that to me. Parang, wala akong ate, ako yung ate, anong gagawin ko? Isipin mo na Pero lang ako sa ate mo, gano'n. isipin ko na lang si Ali yung ate ko, kahit magkasing edad lang kami. Pero I love that, I love that. And ang ganda na hindi siya pressure. Hindi siya Mm. pressure to do great. It's to Yeah, accept greatness. Na nandiyan na naman sa'yo, gano'n. you I have to love that. understand. Oo. So, okay, last question for this episode is, final message lang for the modern Filipina. Modern Filipina, For yeah. the modern Filipina, my message is, you're beautiful. Yun talaga sa akin eh. You're beautiful. Both your weaknesses, your strengths, yung flaws mo, it makes up kung ano ka. So, wag mong ikahiya na meron kang weaknesses. But you also have to celebrate kung gaano ka kagaling. Celebrate your beauty, accept your weaknesses, and together it's going to create a wonderful person, which is you. Diba? So, we're all different. We're all different in our own ways. We're all beautiful in our own ways. Ganon. So, kumbaga, we're all cut differently, but that doesn't mean na mas maganda yung isa, tas pangit ka. Kasi you're beautiful in your own way. So, ayun lang. I think it's my message to all Oh, the women out there. ang ganda. Ang sarap lang sa feeling na the whole episode really tackles about accepting diversity din. Na parang, oo, magkakaiba tayo, but doesn't mean na we have to, yeah, really, really fight against each other. Parang ganon. It's always embracing who you are, what you can do, ganon. Yeah. And celebrating each other. Ganon na lang. Parang, pwede naman yun eh. Hindi naman Women kailangan. support women, di ba? Oo, So, always. Always. Always a women's girl. Alright. Thank you, Ali. If you thank want them to follow you, where can we find you? So, you can find me everywhere. Charot. No, but you can follow me on Instagram at Eliza Ann. Ang lalagay naman ni Gab dyan. So, that's also my TikTok. So, if you want to watch random videos, like, wala talagang team in TikTok ko, guys. So, gusto nyo lang random videos, you can also follow me on TikTok. And you can also visit my YouTube. Ang hirap niyang hanapin, so I'll just let Gab link it. But, yeah, follow niyo ako for my aesthetic vlogs as per as per the Oy, ang description here, pero ang hindi. ganda kaya nun. Hindi kaya ang calming lang na parang it's like a no pressure kind of vlog. Yeah, that's Ganon. my goal. Ayoko nung like I love watching different vlogs, pero my goal sa vlog ko is to parang isama kayo sa like what goes in my day, like life lately. Yun nga yung theme ko, like parang Yan nga eh. And I love, sorry, I'm just gonna rave about the videos of Ali. Kasi with the abundance of content online, it's always the rush na parang, oh, I'm doing this, wake up at 5, go to the gym, blah, 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 whatever. Meal prep for 100, I don't give a shit. Pero alam mo yon, parang pag nakakita ka na, it's okay to have a slow, chill life yeah. that you So enjoy.
Hindi kailangan lagi, nasa Bangkok ako, tas bukas nasa Hong Kong, tas bukas parang lagi kasing gano'n yung vlogs na nakikita ko, na parang, "Hi, samahan niyo ako i-tour ang buong Europe in 3 hours." Gano'n. Sabi ko kasi yung vlog gusto ko para lang siyang diary ko, na 'pag Visual pinanood ko siya ma-appreciate ko din siya kahit paulit-ulit ko lang panoorin. So, I'm happy to hear na may mga naka-appreciate ng style ng videos ko. So, thank you so much. Mag-e-edit na ako. Na-excite siya, na-inspire siya mag-edit. I love it. Alright. Thank you, Ali. Grabe, thank you for making time for this episode. And again, if you want to connect with Ali, I'll link everything in the show notes. And before I leave, I want to remind everybody that if someone tries to dim your light, blind them. Thank you for listening to the Word of Gab podcast. If you like this episode, please like and share it on your socials. Feel free to tag me at Word of Gab podcast on Instagram and Facebook. And before I leave, I just want to remind you that if someone tries to dim your light, blind them. Talk soon. Bye.